Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Dito pa rin tayo sa malakasang mga naging laban sa European Chess Club Cup. At ito pong i-analyze nating laban ay mapapa-seatbelt talaga kayo. Matindi po ito, kapit lang kayo. Ayan. Seatbelt, naalala ko tuloy si Meow Meow. Sa bagay, kababayan naman niya itong si Yu Yang Yi na agresibong player versus ang malakas at pambatong player din ng Iran, Grandmaster Amin Tabatabai. Sa end part po, papakita ko sa inyo sino ba ang nag-champion na team dito or chess club sa European Chess Club Cup. Ang ginawa ni Yu Yang Yi, nag-E4, E5 si Tabatabai, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez ang pinasok at nakita na naman natin ang paborito ni Westling, Berlin variation. Naku, maraming pang-equal dyan eh. Kasling, naku, pinasok palalo yung pang-equal. Kung ako po yung puti dito, mas gugustuhin kong tumira ng D3 para maiwasan yung mga maagang exchange na mga tabla-tablahang equal-equal. Pero dito, kasling tinanggap ni Yu Yang Yi ang knight takes E4 pero nag-second line siya. Dito kasi yung madalas nating nakikita yung D4, di ba mga kamatsas? Yung variation na nakikita nating maaga yung queen to queen. Pero pa-endgame po ang bakbakan dito eh. Maraming tabla. Pero this time, nag-rook E1 si Yu Yang Yi. Tingnan natin kung knight takes E5. At syempre, ayan na po, nakaturo na sa king. Obligadong takpan yan. Delikado yan. At nag-bishop F1. Time naman para i-reserva muna ang bishop dyan. Knight takes, rook takes, castle at D4 para pakawalan naman ang development ng dark square bishop. Nag-bishop F6 syempre para mapaalis ang centralized rook na yan. Malakas yan. Napabalik rook E1. Naalala ko po si Meow Meow, ang ilan sa mga laro niya dito, nag-rook E2 lang siya. Diyan pumupunta, binabarhan ang bishop pero itong bishop ilalagay naman yan sa fianchetto. At yung rook E2, pag develop mamaya ng knight and bishop at ng queen, yung rook sa A1 ready na kagad to play or to control battery sa E-file. Kaya yun ang diskarte ni Meow Meow sa rook E2 niya eh. Pero dito sa kanyang kababayang Super GM, rook E1 lang ang ginawa. Tingnan natin. Rook E8, hinabol ng development with tempo. Knight C3. Ayun. Kinargahan po kaagad ni Yu Yang Yi ng mabigat na preparasyon ng linya. Oh. Rook takes. Kaya kinapture po yan para yung queen malihis sa pagkakadepensa at talagang kinagat ni Tabatabai ang isang pawn. Dito po, talagang klarong isang pawn ang lamang ng black pero hindi ganun kasimple. Bishop F4. Ayan, ang idea niyan, tatagpasin talaga ang knight na yan. Imagine niyo po, madodouble pawn. Tapos mag-rook D1, then knight D5. Magkakanda ipit-ipit ang developments dito ng black. At agad namang umiwas si Tabatabai para at the same time, yung D-pawn marilis na at makalabas na ang late developments, especially sa queen side. Nag-knight D5. Talagang, okay. At dito nag-D6. Halimbawa po mga kamatsas, ang gawin dito ay C6. Halimbawa, ganyan ang gawin. Ano? Magda knight E7 check. At halimbawa, mag king F8. Magda knight takes. Rook takes. Tapos may queen B4 check na obligadong ititira ay C5. Para at the same time, depensado rin ang bishop. Magku-queen takes B7. Lamang na o nakuha na, nabawi na yung isang pawn, lamang pa sa posisyon dahil bishop pair sa puti at ayan, bungi ang pawn structure as 3 pawn islands. Yun ang laman ng pagkaganyan ang nangyari, nag C6. Kaya dito, napilitan si Tabatabai na mag D6 na lang, i-block na lang yung pressure sa C7, at the same time, makadevelop ang light square bishop. At dito, nag-bishop G5. Kumarga na naman ng isa pang malalim na tira, mabigat, at napa F6 dito si Tabatabai. Siyempre po, pag kinapture kasi ang bishop, nakahang ang knight sa dulo, mamamatchas ang king. Kaya, napa F6 at nag-bishop E3, hinabol ng exchange ang bishop, tinanggap po ni Tabatabai. Okay, medyo maselan lang ang computer engine, ano? Kaya nilalagyan niya ng mga mark na ganyan. Pero bishop E5 lang pala dito ang tira. Pag nag-F4, saka kagatin ang pawn sa B2, rook B1 and bishop A3. Tapos magku-queen A5 hahabulin, mag-bishop C5, bishop takes, pawn takes, and queen takes C5. Pero playable pa rin naman po talaga sa black.
Kasi tinan yung evaluation bar, halos equal lang. O, balik tayo. Pero dito kinapture, Queen takes E3, C6 pinaalis na yung knight, at eto, ang novelty na ganap, Rook E1, new move. Kasi ang old line dito ay Knight E7 check, King F8, saka mag-Rook E1. Pero dito, nag-Rook E1 muna. Ayan, no? Nag-King F7. Nako, dinipensahan ang Knight. Dapat daw po ang tira ay Bishop D7. Okay, depensa lang sa Knight. O, pero nag-King F7, Knight E7, pumasok pa rin talaga. Nag-F5, another bad move by Tabata Bay. Bakit kaya? Ano kaya ang naisip ng black dito? Bakit nag-F5? Ano plano ng F? Okay, kaya nag-F5. Gustong i-develop yung knight sa F6. Dahil feeling siguro ni Tabata Bay, ang pangit ng knight niya sa E8. Pero ang correct play po, hindi na siya dapat gumastos pa ng isang tempo at ilaan na lang sa C7. No? At least naka-develop. Ang nakikita ko pa dito yung Bishop E6. Nako, baka mapasubo yung knight. Kaya dito, obligadong capturing na yung Bishop. Rook takes C8, tapos Queen takes A7, and B5. Ayun. So, ganito na lang para maiwas sa pagkakatret, makaiwas din sa paparating na Bishop C4 check. Yun. O, balik tayo. Pero ang ginawa ni Tabata Bay, nag-F5. At nag-Bishop D3 ngayon. Ayun, inatake ngayon ang F7, F5, sorry. At nag-G6, depensa. Nako, ito na po. Malapit na tayo sa seatbelt. Senaryo, Bishop C4 check, D5. Ano kaya dito ang excellent shot? Napakalalim ng analysis na in-apply ni Yu Yang. Pakiguess nyo po. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatya sa inyong matiyagang pag-a-analyze. Knight takes D5. Brilliant move by Yu Yang. Grabe, may ganyan na pala. Ang layo ng nakita ni Yu Yang. Capture. Bishop takes D5 check. Capture. Expected talaga, no? Kasi kung dito pupunta, King F8, H4 lang? Grabe naman yun. Ang lalim naman nun. Talaga? H4 lang, oh. Grabe naman. Ibig sabihin nakita to ni Yu Yang. Grabe, Anong plano nito? Pag kinapture kasi to, may ganon. Sige. Tingnan natin, dive tayo sa lalim ng nakita ni Yu Yang. King G7, Rook E7 check, King H6, Queen F8 check, King H5, Rook takes, King G4, at Queen to A3. Grabe naman to. Pang game of the century, Matcha sa G3, Matcha sa F3, matcha sa G3, matcha sa H3. Depende sa gagawin ng black. Pag nag-F4, Queen H3, matchas. Pag check, dito lang. Grabe kalalim. Sugswang na pala dito yung Black King. Pag nag-F4 kasi, may Queen H3, matchas pa rin Hanip. Ang galing, Calculator. Sugswang na po yun, mga kamatchas. Ano na talaga pamatchas na yun. O, balik tayo. Balik. After H4, what if mag-Bishop D7? Wag tanggapin yung nakahang na Bishop. Depensa na lang sa Knight sa E8. Ito po gagawin. Queen C5 check naman. At kapag nag-King G7, Rook E7 check. Siyempre, pag nag-King H8, may Queen D4. Ditakbo tayo ngayon sa H6. May Queen to E3 check. Tapusan laban. Matchas. Hanip namang kalkulasyon yun. Ang lupit naman nun. Grabe, no? Kaya dito, kinapture na lang ni Tabata Bay at nanakbo na lang siya. King G7, Rook E7 check, pero sigurado kwentado ito ni Yu Yang. O dito parang wala pang mangyayari, no? Pag pumunta po kasi sa H5, may capture sa H7 So, delikado yan. Kaya, mas pinili na lang sa G5 square. Pero another strong follow-up move, H4 with tempo check. Nag-King G4. Yan, para, kasi pag kinapture yan, andyan na naman po si Queen H6 check or Queen H6 check, mamamatchas. Pakita ko na lang din sa inyo para mas maliwanag po. Ayun, no. Naku, matchas pawn pa yata. May capture. Queen H3, dito,
F4 check. Ay, yun ang mga binibiling Tears of Joy. Pag nag-King F6, Queen H4, G5, Queen takes G5, matchas. Pag kinapture naman, ay may Queen H4, matchas. Grabe. Dapat malaki na o malawak ang nakikita mo talaga sa analysis na ganyan, ano? Kalkulado. Kaya nag-King G4 na lang dito si Tabata Bay. At ito pang isa sa binibiling tira na dapat makita po mga kamatsas. Grabe, ang layo ng nakita ni Yu Yang Yi. Ito nakita niya, Queen F6 oh. Biglang positional move lang. Ano? Positional move lang oh. Nakakaiyak naman yung tira na yan. Sabay ganun lang. O kailangan diskarte yan. Paano mapipigilan? Nag-Queen D2. Ayan, para walang Queen G5. At dito po, huling bitaw. Kalkulado talaga, parang nadali ng computer engine. Kits nyo na yung huling tira mga kamatsas. Resign sa ayaw at sa gusto. Pakiguess nyo na lang po. Sige po. Huling bitaw. Sa ilang sandali lang, tuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Parang nadali ni Meow Meow. Rook E3 para ma-block yung control sa G5. Ito na po ang paparating. Matchas talaga. No solution. Pag tsumik kasi, angat lang dun. Wala nang kasunod eh. Pag nag-H6 naman, para walang Queen G5, takes dito. Grabe talaga. Lupit ng ginawa ni Yu Yang Yi rito. Pang game of the century ang datingan. Grabe no? Dito nagsimula. Sa Knight X D5 mga kamatsas oh. Diyan nagsimula sa Knight X D5 oh. Ibig sabihin kalkulado niya bago niya capturein yan yung Black King, nakikita na niya. Pupunta diyan. Ay grabe. Ako parang hindi ko pa matatanaw yon mga kamatsas. Hindi ko talaga matatanaw to. Grabe yung Yu Yang Yi. Ang kanyang percentage accuracy ay 98.4, 82.7 naman kay Tabata Bay. Wow, talagang grabe, napapalakpak ako dito. Grabe ang kalkulasyon niya mga kamatsas. At ito po ang kanilang standing. Sino ba or anong team ba ang nag-champion dito sa katatapos lang na ayan, na European Chess Club? Novibor. Ito pong Novibor ay binubuo ng team nila Vidit, Vincent Kamer, Pentala Harikrishna, David Navarra at David Anton Giharo at Tai Nguyen. Okay, at grabe. Alkaloid. Team yata nila Gukes ito mga kamatsas. So, yan no. Congratulations sa Novibor. Pero ganun pa man, ang talagang tumatak sa akin yung game na ito. Ang lupit. Pang game of the century. Ano pong masasabi nyo mga kamatsas? Lapag nyo lang po sa comment section below ang inyong mga ma-share at na makakatulong po sa ating chess pa rin. Ha? Huwag tayong mag-aaway. Mag-usap lang po tayo mga kamatsas. Maraming salamat po. At muli sa darating na November 2 ang ating 13th edition Kamatsas. Malapit na po magkita-kita tayo sa Isabela, Kawayan sa Icon Convention Center. At malapit na rin po ang ating second batch ng group online training. Ang details, ang registration form ay makikita nyo lang po sa comment section below. Nakapin. Try nyo na pong mag-training at para matuto kayo kay Coach IM Kamatsas. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.